Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin Pisces kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is for the week May 5 of 2025. So May 5th to 11 of 2025. Tingnan natin Pisces kung ano ang message na gustong ipahiwatig sa'yo ng bara. So, this is general reading. So, ganun pa rin. Gamitin natin ang ating intuition sa panonood. Okay. I hope na marinig nyo guys kasi medyo maingay dito sa akin lugar ngayon. Okay. Pisces. Okay. First card natin and second card Pisces. Okay. First card mo dito is number 33. So, from May 5 siya. Sinasabi sa'yo na be gentle with yourself. Okay? Be gentle with yourself. Mayroong mga Pisces dito na siguro kinakailangan nyo magpahinga. Kailangan nyo mag-focus sa inyong sarili. Okay? So, siguro kailangan mong maglagay ng boundaries sa mga tao sa paligid mo, if ever na toxic na yung mga tao sa paligid mo. Be gentle with yourself, alagaan mo ang sarili mo. Ito yung pinaka-importanting message nito, na 33 is from your angel number siya, na sinasabi na oras na Pisces para unahin mo ang sarili mo. Okay? Alagaan ang sarili, mahalin ang sarili. Okay, eto. Okay, hope na nakikita nyo guys. Okay. Pisces. Second card mo dito is celebrate differences. So, kung makikita mo, 333, diba? Tatlong 3 siya. So, it's the right timing, right number, right week, right month para sa'yo. Sinasabi ng barahan na kahit anong status meron tayo sa buhay, may mga tao talaga tayong mamimet or even relationship or family life, diba? Katrabaho na hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na kinakailangan mo daw na kumbaga tanggapin kung ano ang mga pagkakaiba-iba natin sa bawat isa. Okay? So, ibig sabihin, depende kung ano saan ka nanggaling, ano yung pinanggalingan mo. Kung makatagpo ka ng tao na parang feeling mo iba siya sa kinalakihan mo, just accept the reality na ganun talagang buhay. Hindi tayo pare-pareho. Kahit nga kambal, diba? May mga kambal na hindi talaga sila pareho ng mindset, ng ugali, ng healthy lifestyle, kung ano pa man. Okay? Thank you, Pisces. Okay, dito tayo sa second deck. Second deck tayo. Okay, second deck mo is prosperity lies ahead, Pisces, new moon in Taurus. So, sinasabi sa'yo dito ng baraha na may prosperity, abundance, positive result, positive outcome, confirmation, yun nga, success, ang posibleng parating sa'yo. So, may incoming, upcoming, inflow, windfall ng prosperity and abundance ang darating sa'yo, Pisces. Okay, thank you. Tingnan natin dito sa last deck mo kung ano ba ang gusto mong sabihin sa'yo ng baraha. Okay, first card natin, second card, third card. Okay, Pisces. Sa first 3 cards mo, sa last deck mo, meron ka ditong the moon, number 18, number 8 na karma, justice, and number 6 na 6 of fire. Yung 6 of fire is all about success, recognition, awards, rewards, salary increase, travel, progress, transformation. So, okay. Dito Pisces, sa linggong ito, sinasabi ng baraha na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Okay? Napaka-importante
sa linggong ito na pakinggan natin ang ating instinct. Kung ano yung sinasabi ng ating instinct. Kasi hindi yan magkakamali eh. Lalo na sa pakikitungo natin sa ibang tao. Decision making about job, about travel, about documents, about contract signing, ganyan ganito. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Okay? So, yung the moon na to, sinasabi is your energy yan, water sign, na sinasabi sa'yo na maraming revelation. Yung revelation na to, ibig sabihin, maraming ipapakita sa'yo ang universe sa ngayon na posibleng pwede mong pagkukunan ng experience, inspiration, or pwedeng kung ano man to na ipapakita sa'yo ng universe ay posibleng makakatulong siya sa'yo sa kung ano man ang gagawin mo. Ang second card mo dito is Justice, number 8. It's all about good karma. Okay? So, pwedeng makatanggap ka, makareceive ka ng good karma. Justice, contract signing, karmic justice, karmic contract, karmic blessings, parang ganon. So, fairness, pwedeng mayroon kang kaso na kumbaga involved. So, papabor sa'yo ang hustisya. And same with the Six of Fire, ganun din. So, kung ano man ito na kontrata na pipirmahan mo sa linggong ito, ano man itong dokumento na inaayos mo, magiging successful ka dito, or matatapos mo to, ma-accomplish mo to, may achievements ka na ma-achieve sa linggong ito. Okay? Okay. Okay, next card natin is Queen of Fire. Ten of Earth. Wow. Three of Water. So, ang ganda ng baraha mo. And the Hermit. Okay. So, eto, na 4 cards na to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na merong freedom ka na mararanasan. May experience makukuha. So, ibig sabihin dito, ano man ito Pisces na ginagawa mo sa ngayon, ay siguradong magdadala to sa'yo ng freedom, ng kalayaan. Ibig sabihin kung sobrang busy ka sa trabaho, sobrang sipag mo, nasa tamang direction ka. If gusto mo ng financial freedom, makukuha mo talaga siya. If relationship naman, pwedeng may mga relationship freedom na darating sa'yo. Basta, you are free this week na gawin kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. You are motivated, you are brave, you are driven na gawin kung ano yung talagang alam mo na magdadala sa'yo ng freedom. Okay. Next card natin is Ten of Earth. Ten of Earth, ito, yun nga, prosperity lies ahead. Prosperity, double prosperity, financial security, and freedom din. So, sinasabi ng baraha is either makakatanggap ka sa linggong ito ng offer ng money, or pwedeng inheritance, lump sum of money. Completion kasi ito eh. So, feeling accomplished sa usaping pera. So, ibig sabihin sa linggong ito, wala kang masyadong iisipin lalo sa pera kasi pwedeng yung mga bills mo ay bayad mo na, 'di ba? And meron ka pang extra money, may ipon ka pa, parang ganon. Or may possibilities na or oportunidad na parating na pera sa'yo. Okay? So, nakikita natin dito na you are free financially sa linggong ito. Wala kang masyadong poproblemahin. Yung iba din sa inyo dito, Pisces, may posibilidad na mag-celebrate. It's because of success. It's a celebration of friendship, of success, of good health, diba? Of new beginning. So, maraming rason. And freedom din, since meron ditong butterfly. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na maraming rason para mag-celebrate ka sa linggong ito. It's either mayroong reunion ng mga magkakamag-anak or may mga talagang dapat i-celebrate kayo. Okay? Job well done, parang ganon. And the Hermit, nakikita natin dito na you are at peace sa linggong ito. So, walang masyadong gulo, walang masyadong drama, walang masyadong toxicity. Nakikita ko yung The Hermit na to na if ever lang sa linggong ito, marami kang desisyon na gagawin, like, yun, depende yan kung ano yung gagawin mo. Sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan nating pag-isipang mabuti. Wag na wag tayong magpapadalos-dalos sa mga decision making. And
kailangan mong maging matalino, maging wise ka, lalo na sa pag-spend ng pera mo, sa pag-spend ng energy mo, ng oras, ng pagmamahal, maging matalino ka. And sa ilalim mo dito is Knight of Water. So, if you're single, looking for a relationship, sinasabi ng bara sa'yo na possible na kung babae ka, possible na mayroon dito na magkakagusto sa'yo, or possible na may parating sa'yo na offer friendship or relationship. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!